Hi! Kumusta kayo? Ayan, so kakatapos ko lang maglinis ng balcony sa labas. And then, dito din sa parte na to. Tapos, yung sahig, yung kitchen, and then yung room namin. Then, naligo ako. So, mag-alas 12 na, tanghali, umulan pala. Ayan, nag-cinnamon roll tayo at saka kape. 15 days na ako dito sa Amerika. So, ibabahagi ko sa inyo kung yung mga hindi pa nakakaalam sa aming relasyon sa aking afam para naman ma-share ko sa inyo. So, nangyari ito noong nasa Kuwait pa ako. Bumalik ulit ako ng abroad dahil hindi ako nabigyan ng pagkakataon na mag board exam para sa LET, para sa licensure examination for teachers, kasi nga nakapagtapos ako and then nag-methods of teaching and then ayun, so parang very easy na sa akin yung yung pag-work abroad, very parang na sa akin talaga, gamay ko na kumbaga. Wait, subo muna natin to. Ayan, during November 10 birthday ko noon, kinabukasan November 11, sa Saudi pa lang ako, meron akong nakapagrelasyon na ako ng isang afam. Isa siyang lahing Frances. Tapos nag 1 year and 8 months kami. Pagkatapos lahat na lang, parang 3 beses lang kami nagtawagan. Hindi sila masyadong very yung nako-concern, and then kasi namatay yung nanay niya dahil nga sa parang ka-COVID pa noon, during COVID time. Alam, di ba tayo pag once na may namatayan, lagi tayong mga nagbibigay ng comfort, like kumusta ka na, ayan, tibayan mo loob mo, condolences, and one day makakaya mo rin yan. So, wait lang, na dito na si daddy. Ayun guys, so may part 2 tayo dahil dumating si daddy and then nagkausap mo na kami. So, muntik na maubos ko ang ating cinnamon. Natapos ko na. Yun nga, so ginawa ko, nag-abroad ulit ako sa bansang Kuwait. And then, after my birthday, November 11, hiniwalayan ko na yung Francis na afam. Wala yun. Sabi ko sa kanya, after ko dito sa Kuwait, dyan ako babakasyon sa iyo. Kaya mo ba na natanggapin ako dyan magbakasyon? Sabi niya, wala akong pera, wala akong bahay, lagi akong nasa travel, solo na ako. Tapos sabi niya, babalik ulit ko sa Indonesia. So doon ako nag-isip na, sabi ko, ay siguro may Indonesian to, jowa. Kasi nga nakikituloy siya doon sa mga Indonesian. Tapos pinipicturean lang niya yung tinirahan niya, yung tirahan niya at saka yung mga tao doon. Pero parang siya sa parang jowa niya siguro yung Indonesia na yun. Kasi meron siyang small business doon na donut. Tapos sabi niya, kasyosyo daw niya yung Indonesian. So ayun na, I cut off the communication and then ni-block ko na siya sa contact ko. And then sabi ko, kaya kung So pinalipas ko muna yun guys. Pinalipas ko muna ng 1 buwan bago ko naman, kasi nakilala ko siya sa apps, sa mga dating sites. So sabi ko ayoko na sa dating sites. So ang ginawa ko, nag-join ako sa dalawang group sa Facebook about sa mga gay and men relationship sa Facebook. Looking for a long time relationship or whatsoever pa man yung mga purposes ng iba doon. And then yun na yun,
Ako baka pumunta lang si Daddy dito. Di pa ako napagtapos mag-share sa inyo. Hindi. Yun na yun guys. And then, may yung na yun, yung site na yun, naalala ko, white man wants to marry Asian gay. Pagkatapos, yung isa naman, parang white, parang, basta nakalimutan ko na guys, kasi ang dami kong mga parang yun lang naalala ko yung dalawa. Tapos yung isa, may rules doon, sabi, para hindi ma-scam o kaya magsabi lang ng totoo, yung parang magbabayo data ka lang ba, yung ibibigay mo yung mga details mo about your name, your birthday, and then your current job, and then what are you looking for, or yun na yun. So nilagay ko talaga doon na lahat everything. I'm Hercules Filius, I'm 39 pa ako doon guys. 42 na ako ngayon, magpo-42 so magta 3 years na kami ni Daddy. I am currently working as a junior cook dito sa Kuwait sa isang private na na hospital, and then nag-work ako abroad, and then solo lang ako sa buhay, and then parents, and then yung mga doon, yung mga characteristic mo na you are honest, you are trustworthy, and hardworking, and of course you are financially independent. Andun talaga ako nakatingin na. So parang iniisip ko pa yung mga sasabihin ko kasi direkto, parang impronto to guys. So mahaba-haba itong kwento natin, pero putol-putulin natin yung mga part na. So yun na yun, and then nag-post na ako. The next, after ko mag-post mga 3 hours, guys, December 10 yun. After ko mag-post ng after 3 hours, I was noon, nagbabalibol kami, pero merong birthday ang kaibigan ko na si Arlene, yung friend ko na nurse sa hospital. Tapos lagi kami nagbabalibol noon. Birthday noon, December 11. So December 10. After nun guys, may nag-reply. Ang daming nag-comment doon, mga 50, mga ganon. Tapos umabot siya ng 77 na na comments. Tapos pa iba-iba hanggang sa kailangan mo pag PM ng iba, ay pag-comment ng iba, ipipm mo, PM, hanggang sa napakadaming hanggang sa nagbawas ako ng mga kasi ang tagal mag-reply. Yung iba naman, instead na ikaw yung hihingi sana ng pera, sila pa yung nagtatanong sa'yo, sabi, may Apple ka, account, pahingi ng Apple, I need Apple, I need charge for my Apple, ganun, magbabayad ako ng Apple Music and everything, and then hingin ka ng mga hingan sa iyo yung mga Gmail mo, tapos password, pati so very na yon, very red flag na yan. So tuloy tayo sa and then merong kaya December 11 mga alauna siguro umaga na dito sa kanila, nag-reply na, sabi sa ako talaga nag-hi kasi bawat nagko-comment mag-hi ka. Ayun din, nag-elimination na ako. Natira si Daddy. So that napuyo talaga ako hanggang sa kahit na December 11 nakilala ko na si Daddy, nag-hi ako, tapos nagkumusta siya, and then hanggang sa nasi-share na niya lahat and everything, pati din ako. And then sabi niya, galing pala siya na Pilipinas kasi nag-mission siya. Nag 5 years siya sa Philippines. Ayan. So, doon na yun ang naming start. And then, mga 1 week naming pag-chat talaga. Ako pa yung guys, ako pa yung laging nagsasabi ng good morning, how are you, kumain ka na ba? And then, kahit na mag-good night. After ng good night, siyempre mag-I love you. Ayan. So, naalala ko, 7 days akong kaka-I love you sa kanya. Pero nagtatawagan kami 7 days akong nag-I love you sa kanya. Hindi pa siya I love you too. So, yun na yun ang yung aming party ng aming pagkakilala.
Tapos, makaraan ang ang 20 days guys. Hindi ko in-expect kasi lagi kaming lumalabas ng aking friends sa Kuwait. Kahit na pagod na kami sa work. And then, kahit na naglalaro kami ng volleyball, and kahit na pagod, pag nagyayaan sa sa Filipino market or kaya doon sa mga kapihan, super kami dyan, super go kami lahat. And then sa New Year, December 31 guys, hiningi niya sa akin yung name ko at saka yung number. Ay nako, yun, nabigla na lang ako kasi nga sabi niya papadalhan kita ng pampa Starbucks mo at saka i-treat mo sa iyong mga sa mga friends mo. Ayan, so yun, December 31, New Year's noon. Yun, natanggap ko yung pera, pinadalhan niya ako ng $200. So, take note guys, hindi po ako humingi ng pera, hindi ako nag-demand. So, siya mismo talaga. Kaya, ito yung aking mga sinasabi sa mga nagbabalak pa lang guys na magka-affam o kaya mayroon ng relasyon sa ibang lahi. Wag ho tayo mag-involve ng pera, promise. Hayaan natin sila ang magbigay, hayaan natin sila yung kumusa. Dahil nga, once na yung tiwala nila sa inyo, hindi na yan maaalis kailanman. So, parang pagkakatiwalaan na kayo about sa pera. Ayan, yun na yun, yung first, napadala niya sa akin na $200. Ayan, so mag-end na tayo kasi magti 10 minutes na to ang part 2. So another part na naman. So dito tayo mag-end sa sa $200 and then i-continue natin and iba't ibang mga yugto o diva. Ayan. Thank you so much guys. Ayan, naway maging na kayo na inspire o kaya na bigyan ko kayo ng information about us with Daddy. Kaya nandito ako ngayon sa bansang Amerika dahil sa diva, yung hindi ko iniisip na kontinente na mapuntahan, dito pa talaga. Ayan na muna guys ang ating part 2. Next part 3 naman guys. Bye! Hi! So, katapos lang namin mag-breakfast. 15 days. No, 16 days ka na today. So, may coffee tayo dito. Pagpatuloy natin yung yung part ng aming paano kami nagkakilala. So, yun na nga, yung huli natin is about sa $200 na binigay sa akin last nung New Year ng December 31, 2022. Okay. 2022. Kasi nagkakilala kami 2022, 23, 24, 25. So magka 3 years na. Ang ginawa ko doon is kami ng aking friend na si Arlene, yung nurse kong friend na lagi kong nakakasama kung saan-saan. Tapos siya yung pinaka ko doon. Aside from may marami, kasi kanya-kanya bawat department meron akong sabihin natin dun sa hospital na pagtrabahuan ko, meron akong isang nursing department, meron ako ng friend. Sa doctor wala. Pero may mga kilala ako. And then sa kitchen namin, tapos sa mga housekeeping, and then sa security. Aside from that, may friend din akong nasa security siya department, and then sinasama nila ako sa galaan ng kanyang family, and then pinapapunta ako doon sa bahay nila. Hello, shout out sa inyo kung mapanood mo to, Kurt. Ayan, so thank you so much guys. And of course sa kitchen, so pasalamatan sila anyways, later na yan sila. So yun na yun, ni-withdraw ko ng pera, nasa 200 sa bawat 1K kasi 3. So mga lang yan, ewan ko kung magkano yun, basta sa yung palitan noon is ang 1 dinar is $3. So please do the math,
and then camera. So, tuloy na tayo. Ang pera, parang $50 lang yata na ano ko doon, na bawas. Ang ginawa ko, kinabukasan noon, alam niyo naman, ang Arab is, wala sila mga New Year. Although New Year siya, pero may paso. Pero sa atin, parang holiday na siya kasi ang kasanayan natin sa Philippines. Yun na yun. Ginawa ko dun sa pera na natira, inopen account ko sa bangko. In dollar account. So, nag-open ako ng account sa bank ng Kuwait na kalimutan ko na kung ano yun. Hindi, yun na yun. Tapos, pag open account ko, sinabi ko sa kanya, sabi ko, yung pera pala na hindi ko nagastos, pinalam ko sa akin. Daddy, nasabi ko yung pera, hindi ko siya nagastos dahil nag-open account ako ng pera doon. So, hindi ko siya sa dollar pala kasi may dollar may dollar account pala ako sa BPI. And then inopen ko pala 'yon sa local money bank ng dinar currency doon sa sa Kuwait. Yun na 'yon. Doon siya na parang natuwa siya, and then sabi niya siya sa akin na hindi daw niya parang maasahan niya ako sa pera, and then hindi ko siya talagang lulukuhin sa pera dahil nga sa kunting halaga na yon na isave ko sa bangko. So, yun ang pinaka talaga niya sa akin, pinaka trust na about sa pera. Kaya kayo kung makakapag man kayo sa Kano o kaya ibang AFAM place, don't involve the money. Huwag na muna kayo mag-usap about the money kasi darating din yan, promise. And then doon na kayo muna focus sa inyong Thai communication, pagkatapos relationship niyo, although nasa long distance relationship, di ba? Constant conversation, ayan, yun ang pinaka talaga is ang communication. Tuloy na tayo, guys, another na to episode. And then sa after 1 week, doon na siya nagpapadala sa akin. Sabi niya, sige, papadalhan kita ng ganitong amount, tapos bumili ka ng ganito, and then bumili ka ng ganyan. Kaya guys, nakikita nyo ako nagsishopping noon sa Kuwait dahil na rin sa AFAM. Gusto niya akong bumili ng mga damit na may brand, pero alam mo naman matipid tayo, so bumili tayo ng may mga on sale, and then may mga mahal din tayong binili, pero na yun sa aking yung loob ko, parang ang bigat. Pero nung mabili mo na yun dahil kagustuhan mo, perfect, diba? Nakakabigay ng parang ang saya-saya. Parang ako, perfect, gano'n. Yun na yun. Tapos sabi niya sa akin, dun na nag-start ang sabi niya sa akin. Dun ko na talagang ang AFAM o kaya ang ibang lahi, pag ginusto ka, pag binigyan ka ng pera, perfect na yon para sa akin. Sabi ko, wow, parang ito na yung lahat, never ako ganitong mangyayari dahil diba, as sa mga vlog ko at mga kwento ko na sabi ko, hindi ko naman pinangarap na sa Amerika ako. Gusto ko lang naman mga Canada, New Zealand, Europe, England, and then some parts of Mediterranean. Pero hindi like for work lang siya, and then for work lang talaga. Pagkatapos, of course, darating din na one day makakamit tayo ng for us, diba? So, kasi sa ibang bansa, pwede ka mag-apply for tourist, pwede ka mag-apply for working visa or student. Nangyari na nga na nag-inquire na ako about students sa Australia, pero hindi tayo pinala dahil nga ang laki ng money. Tapos may friend akong nag-apply kami papuntang Canada, and then hiningan ako ng mga requirements. Tapos sabi ko, parang hindi ko yata mapoprovide, especially yung police clearance ng abroad kasi napakahigpit. And then nasa Philippines na tayo. Ayun, nagkaroon ako ng chance na makapunta ng Kuwait. Kaya isang din, pasasalamat ko sa kumuha sa akin. Ayan, shout out sa iyo, Nelia. Ayan, sa mga
nagdududa dyan na hindi makakaalis o kaya na hindi nagpapaalis sila nila ng agency. So, sorry guys, so ako yung nila, pinaka testimony o di mga testimonial pa tayo dito. Kakaloka. Anyways, it's part of my journey pa rin. So, maraming salamat talaga dahil na nakakapunta ako dito. So, hindi na ako magtatagal kasi parang hinihingil na ako sa aking pagkikwento. So, another part na naman tayo. So, saan tayo ang next nating i-share is, after nito kasi, na-share ko sa inyo is, tinanong na niya ako kung paano niya ako makuha. Paano niya ako madala dito sa So, ang ginawa namin, so, bibigyan ko kayo ng short na share. Sabi niya sa akin, sige, mag-apply ka muna ng Torres. So, nag-apply ako noon ng B1, B2. Lahat ng mga requirements na provide ko, and then lagi siyang nagpapadala ng pera para nga for fun. And then meron akong for fun para nga meron akong maipakita na may kaya kong mag-travel sa America. So, ang dami kong mga na-involved na tao, ang dami kong mga na time, and then kahit na may work ako noon, hindi ako dapat pero nakipag-shift ako ng oras para nga makapunta doon sa ay hindi pala may pasok pala ako doon, basta malilate lang ako kasi pagdating ko doon sa sa kitchen ay paggaling ko doon sa US Embassy ng Kuwait, tuloy ka agad ako sa kitchen, nag-change lang ako ng konti, parang nagpaalam lang ako noon na malilate ako kasi nga may may pupuntahan. But anyways guys, ayan, thank you so much sa inyo, sa mga nanonood, kasi parang nag-focus kayo o kaya binigyan nyo ng value and time yung aking video na nakaraan, yung part 1, part 2. Kaya naging part 2 to, ay naging part kasi hindi natin kayang manood ng gumawa ng video kasi yung pag-upload, diba? At the same time, pag kailangan natin lang, nasa less than 10 minutes lang guys. So 10 minutes na to. Next time naman, and enjoy the rest of the evening or enjoy the rest of the day. Bye-bye. Another share na naman. Thank you so much. Bye. Hi! Ayan, so ipagpatuloy natin yung As you can see guys, nga pala pag napapansin nyo, puti kasi ang dami kong puti. So, I'm so sorry. Kung laging nakikita nyo is white. Ipagpatuloy natin ang aming story kung saan kami nagkita, Anekton Chufa. At saka yung pinto, disturbing siya. Okay, go, ayan mo lang yan. Doon tayo sa pag, pina-apply na niya ako as tourist. So, kung pag tourist ka, kailangan mong yung visa nun is B1, B2 for pleasure, business, Anekton. So, yun na yun. Ang ginawa namin noon para mag-build ng funds, nagpapadala siya about 500, minsan $600 para may fund ako. Aside from that, may mga allowance na din ako doon. Tapos nag-text yun ng simula ng Pebrero, March, April, May, like 3 months, meron akong mahigit na yata yun? Magkano ba yun? Mga 200 lang naman, mga 300,000 pesos yung nasa bangko ko. Pero nasa siya, bangko ng Kuwait dinar, yung aking inopen account. And then, yun, interview ko noon. So, nagpasama ako ng aking friend. Hello, amiga, kan Arlene, and of course kan Debbie. Ayan, so kasi sa Ate Mewil noon may pasok siya, hindi siya makasama, nakiusap naman siya pero carry lang yon. Pati na lang napayagan akong
hindi ko yung day off eh. Nakakuha ako ng ng schedule noon. Hindi ako day off noon. Nagkataon na nakipag-swap ako sa aking sa aking kasamahan. So, pumayag naman. Perfect. Tuloy na tayo. Di, yun na yun. Parang May 5 yata yung ko noon. Yung aking ano ba to? Interview. Kasama ko si Arlene at saka si Debbie. Kaya nagbiyahe kami papunta doon sa Kuwait Embassy ng US Embassy ng Kuwait, sa Embassy ng US sa Kuwait, umaga. Tapos ayun, yung dalawa nasa labas lang kasi nga bawal, 'di ba, yung mga electronics like relo, cellphone. Tapos yun na yun. Pagpasok ko, kabang-kaba ako noon. Kasi hindi ko nga, 'di ba, alam. Pero may mga na ako, may gawa na si Daddy ng invitation letter. Tapos na shoulder niya lahat ng expenses. Gusto niya akong mabisita dito sa Amerika kasi nga friend niya ako. So yun na yun ang nilalaman ng letter. Di yun na yun. Tapos ma-imagine August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. 9 months pa lang ako sa Kuwait. Di yun na yun, May 5 yun. Tama, 9 months ako. Nag-biometric na ako, fingerprint, ayan. Tapos picture, dalawang dadaanan mo doon. Una, for biometric, kukuhaan sa passport mo. Pangalawa naman, lilinya ka na naman. Ang dami doon palinya-linya. Tapos, Filipina. May Filipina doon na matanda. Babae siya. Mataray. Sabi niya sa akin, passport, documents, bigay. And then, sabi niya, antayin ha, natawagin, antay na pipila ka doon at antay na matapos ang pila at pwede ka na kung sinong available na consul officer, pwede ka na pumunta doon. Di na yun. Tapos ang dami kong mga iniisip noon, ano kaya na mangyayari, bahala na. Tapos yun na yun. Tapos kinakabahan talaga ako nun, guys, for the go tayo dito. And then nagkataon na yun na yun. Gusto ko sana doon sa sa babae. Kasi yung babae, lahat ng niya, na mga napunta sa kanya, sa window niya, ang sasaya. Parang sabi ko, ay, perfect doon. Lahat smile, tapos sabi, yes. Tapos minsan naman may umiiyak na paglabas pa lang doon sa pagtalikod pa lang, napapaluha na. Kasi syempre, di ba, ang mga experience. Tapos, doon sa gilid na lalaki, meron doong mag-amayatang Indiano doon. Yung anak niya, babae, kasama yung tatay. Ang daming mga pinapakitang pictures and everything and so forth about mga documents noon. Tapos, ang tagal talaga nila doon. Tapos ang ginawa ng console, pinatabi muna nila. Tapos sabi ng console, next. Naku guys, ako na yung nasa harapan. Ako na yung susunod. Yung pagsabi na next, hindi pa tapos yung babae na gusto ko, yung doon, yung nakasalang doon. Parang gusto ko doon. Naku, ang unang tingin sa akin is, parang siya, Asian American. Kasi ang console talaga, lahat yan mga US citizen, walang dyan. Siguro siya, Asian American siya. Kasi nga, 'di ba, kilala naman natin pag Asian American yung mukha at sa kanya Talagang Asiano siya, parang Japanese, yata yung tsura niya. Di na yun. Kinuha niya ang aking passport. Sabi niya, what is your purpose for your travel? Di yun yung unang tanong. Sabi ko, I want to visit my friend. Sabi niya, where? Sabi ko, sa Calabash, North Carolina. What is your work? Sabi niya. Sabi ko, I am a junior chef. How many years how many months you are here in Kuwait? Or how many years? Sabi ko, I've been Kimirot 9 months, ganon. After kong magsabi nun, guys, wala.
na-turn down na niya ako, na-refuse niya ako, na-deny niya ako. Binigyan niya ako ng pink na tinatawag na 221G. Nakalagay naman doon, nakikita namin sa na hindi ka mabibigyan ng visa dahil sa kadahilanan may pagkukulang ka. Ayan. So, siguro may kulang. Ang naano ko nun guys, naisip ko talaga is yung aking pag-stay dito, ay pag-stay doon sa Kuwait dahil nga 9 months pa lang ako. Siguro isip nyo, bakit 9 months pa lang ito? Baka tapos aalis ka agad, di kaya So nagkameron sila ng, alam mo naman, sila ang bilis nilang makabasa ng utak ng tao. So yun lang ang aking ma-share. Tapos paglabas ko noon, ang saya-saya ng dalawa. Sabi, okay ba? Hindi na ako nagtango na lang ako. Tapos nag-order kami ng ng Uber. Ayun, sinabi ko na sa kanila. Yun, ni-comfort nila ako, umiyak ako noon. And then kumain muna kami sa malapit sa McDonald's yata yun, na malapit sa ay hindi, basta parang fast food siya, malapit sa aming sa aming trabaho. Ayun, linabas ko yung aking iyak, umiyak ako na ng grabing iyak ko hanggang sa natauhan ako noon. And then tumawag ako kay daddy, of course, sabi niya, hey, don't worry, it's okay, I think this is not our time, we will wait. Okay, since na plan A ang namin na bigo, may plan B pa kami, may plan C pa kami, may plan D. Ayun, sabi niya, don't worry, sabi niya, we will jump to our plan B. Ayun na nga, then pag nagkahiwalay na kami noon ng aking friend, si Arlene pumasok na rin sa hospital, tapos ako din pumasok na sa hospital, tapos si baby, matutulog na siya kasi panghapon siya ulit. Pero, ewan ko kung nakatulog siya. And thank you nga pala sa inyong dalawa sa aking journey. Maraming salamat. Ayun, para hindi ako maging, alam mo yung mapahiya ka, hindi ako nagsabi na-deny ako, never ako nag-post, never ako just Arlene, baby, Ate Mabel, and then some of my friends, and of course si daddy. Sa mga katrabaho ko, never ako nagsabi. Ang sabi ko na lang, na late ako sa aking schedule, another schedule na lang. Yun na lang yun na lang sinabi ko kang Kuya Erwin. Pasensya na Kuya Erwin. Kasi nahiya ako noon. Alam niyo yung guys, kasi hindi naman lahat ng ating napapaligiran natin na tao is masaya sa atin or very supportive sila sa atin, o kaya naman masaya sila, it's because sa failure mo or sa success mo. So I'm avoiding that kind of accept, basta yun na yun, Kemerot. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Ayun, nawala na yung failure na yung yung plan A. So na-deny ako sa aking first attempt ng tourist visa. Kahit na guys, super daming mga nagastos. And then sinabi niya sa akin, sige, wag mong withdrawin ang pera, wag mong ibalik sa akin, that money is for you. So akin na yung pera, nasa 300,000 din yun, mahigit. So ang ginawa niya, sige, mag-apply ka ng resignation. So nag-resign muna ako, nag-apply ako for resignation. Ayaw pa nga ako payagan kasi nga kailangan ako sa kitchen talaga, kailangan ako nila. Dahil yung iba is umaalis na rin, nag-change ng employer, yung iba naman nag-exit. So parang ako doon kailangan talaga nila sa kitchen, especially mabilis tayo sa work, and then kahit na may rayuma for the go tayo. And then parang ako lang yata ang pakla doon na unang naging chef sa amin sa trabaho ko. But anyways, nagiging lang naman ako sa sarili ko, parang hinahanap ko yung future ko. Kaya nga 'di ba, kailangan natin mag-give up sa isang bagay kahit na masaya na tayo doon. Kailangan natin isugal kasi hindi natin alam kung mananalo tayo or mag-success tayo sa ating next journey. Ayan, o 'di ba, nandito na ako. So ito na 'yon.
After noon, nagpaalam ako sa aking chef na mag-resign. Gumawa si daddy ng resignation letter at nagsinungaling na lang ako na kailangan ko talaga kasi nga magte-take ako ng board. Pero gusto ko talaga mag-take ng board ng let kasi aabutan ako ng pag-board para mag-take. Ayun, pinayagan nila ako. And then, pero upon ng resignation, kailangan mong mag-antay ng 3 months. Ayan. So, nag-antay tayo ng 3 months, kaya naging 11 months ako sa Kuwait. So, naging 11 months ako sa Kuwait. Pagkatapos niyan, pina-travel ako pa United Arab Emirates for 3 nights and 4 days ng daddy ko. Binigyan niya ako ng 100,000. Tapos, may natira. Ang ginawa ko as souvenir, di naman masayang yung pera. Pinili ko nung kwentas. Nakikita niyo yung kwentas na may Palm Jumeirah at saka mga kasama pa nito. So, yun na muna ang ma-share ko sa inyo sa aking Plan A failure. Diba? At least, hi! Once again, it's Hercules ng Amerika. Ayan, diba? Mayroon na tayong bagong screen name. Hercules ng Amerika. O diba? Ayan, so kagaling ko lang. As you can see, yung hair ko parang kasi mahilig talaga akong magkalo, and then it's magto 2 o'clock na, and then have coffee. Kakarating lang namin galing sa Leland, another part ng North Carolina, dahil nakipag-meet tayo sa ating kababayan, si Ate Mari Garaldi ng Matnog. Taga-Manhumlad siya sa amin. So, nakita lang niya ako sa Facebook kasi mutual friends kami ng friend niya. And then, nag-reach out siya sa akin. So, I'm so flattered. Oh, di ba? Ganda. Flattered and overwhelmed. May idea na gusto niya ako makilala dahil nandito ako at the same time, taga-Matnog ako. Ayan. So, perfect. Kumain kami sa nag-set up kami ng date kung kailan, kasi nga, 'di ba? Meron siyang work, and then may mga responsibility din siyang inaatupag aside from family, and then of course yung daddy ko, meron siyang oras din. Since na holiday pa din kasi kahapon is for celebration ng 249th Independence Day, if not correct, sa 249. Yun ang paka-search ko, ha. Yun na yun. 249 ba? Basta yun na yun. Kumain kami sa so nag-set kami ng date na July 5. Okay lang sana dito sa bahay. Kaya lang, ang akin lang naman is malayo kasi, so parang taga-Legazpi siya, taga-Matnog ako, so in between kami, halfway. So Sorsogon yung meet up namin. Parang parang nagdala lang ng parcel meet up. So, yun na yun. July 5, 11 in the morning sa Applebee's. Oh my God! Sa Saudi, sa Kuwait, at saka sa United Arab Emirates napuntahan ko. May mga Applebee's, guys. Pero I never been there. I never had an experience about that kind of restaurant. Hay nako. Na-experience ko na talaga ang mga hindi ko na-experience sa mga past life ko. Ay, past life talaga. Yung mga nakaraan ko, I mean. So, it's one of my biggest achievement. Ganon. Zip muna tayo ng kape, parang naluloka ako sa biyahe. Entertain na naman tayo kandari kasi kung mag-super, naman siya. Super sleeping na naman siya. So, let's straight to ating pagpatuloy natin ang ating part ng ating This is the part 5. Ayan, kumain kami nga pala sa Applebee's, and of course, as you can see naman, diba, pipopost ko yun ng na-post ko na nga yung aming pictures, and of course nagbigay siya sa amin ng early gift para sa aming napapalapit na wedding this coming July 12. So nagbigay siya ng comforter. Thank you so much. Ayan. And then
perfumes. Tama-tama sabi ko kanina kan daddy, ay kahapon, sabi ko daddy, kailangan din na may perfume kasi ano, yung barong nga, hindi namin lalaban yung barong since na dinala niya, hindi nalaban kasi nga natakot siya baka masira, sayang naman daw. Almost 15,000 pesos din binayaran namin doon. Yun na yun. And then, of course, nagbigay din siya ng mga Filipino groceries, yung mga nasa atin, sa Asian store. Ayan, thank you so much. Talaga, Ate Marie. Meron pansit canton, toyo, pansit, and then may parang ginisa mix, pero mang tumas siya for gisa. And then, what else? Of course, the Skyflex. And then, ano pa yun? Sardinas. Pansit canton, ayan. Sabi ko kay daddy, di ba paborito mo yung ano, sardinas? Hindi ko siya nabidyohan. Nabidyohan ko siya kung saan hindi na niya maano, hindi na niya sinagot niya. Alam siguro niya na ano. Sabi niya, no. Ayaw talaga niya guys ng sardinas. Di ba pakainin mo siya ng mga ibang isda, ng mga fillet. Siguro, nakatikim naman siya sardinas. Siguro, hindi niya kaya. So, ano lang siya, parang Tito Mars na ano siya sa sardinas. Charot. Ayan, nakita lang kami ng kunting ano doon, oras, ilang minuto, conversation, ayan, so, buti na lang talaga, sabi ko ang Ate Marina, si Daddy talaga ang magiging mag-i-entertain sa inyo kasi super bukadera talaga siya. And then, naano lang ako kasi kung Filipino to Filipino, okay lang naman. Siya talaga super ano siya kasi may anak si ate na English, na ano, may anak siya, of course, English din yun. So, good thing na in one, ano, specific language, we understand each other. Charot! Na yan. So, ano ba, naka 5 minutes na tayo, hindi pa tayo nakapagkwento. So, ganon, yung mga, ano namin dun sa, ano ni Daddy, yung, so, ginawa ko is, pinawid na ako, di ba niya? After ko mag-resign, pinaresign niya ako. So, tuloy-tuloy na to. Pinaresign niya ako sa Kuwait dahil para umuwi na ako sa Philippines. And then, kung magkano ang sahod ko, sabi, babayaran niya ng doble. So masahod lang naman ako dun ng ano, I think 32 yata or 28. Pero, pinapadalahan niya ako ng 70, 80, or 100 a month. So, nagsisave ako noon. And then, yun, pinag-apply niya ulit ako para sa ano. Pero bago ako mag-apply, umuwi ng ano, ng Pilipinas, nakapag-sign muna ako again, nakapag-apply muna ako ng ano, ng tourist visa again for my second time around. Pero sa Philippines na ako i-interview. Yun na yun, B1, B2 yan guys. Nagbayad ako ng ano. Pagdating ko dito, pagdating ko dun sa Pilipinas, pagdating ko ng Pilipinas pala, nagbayad ako ng visa. Nasa ano lang naman yung visa doon, 10,000 plus na naman kasi tourist lang siya. So, hindi masyado gaanong mabigat. So, ginawa ko, nag-prepare ako and everything. Yun, another, ano naman kami. Buti na lang kasi may mga bangko ako na nakasave. And then yung pera, ni-transfer ko na sa Philippine Peso. Di, ayun na yun. Ang aking, ano nun, show money, not only for our money, is 600,000. Meron akong 600,000 na show money noon. Tapos, meron pa akong mga other business na pautang, etc. Di, yun na yun. Nang nagkataon na October ba? Ano, December yata yung ano ko. December, dumating siya. Umuwi pala siya guys. Umuwi siya dahil sabi niya, in kaso na ma-deny ka ulit sa Philippines, uwi ako ng ano, ng November 30, sabi niya uwi. Tapos ginawa ko, since na para samahan niya ako sa interview ko doon sa US Embassy ng Pilipinas,
US Embassy, oo, is December 5 yung pinili kong interview date. Dahil November 30 siya dumating, December 5, tama-tama na pag December 5, andun siya, sinamahan niya ako. Di yun na yun, dumating siya November 30, pumunta ako ng Manila, tapos sinundo ko siya. Hindi ako nagpasama na aking mga friends na para suportahan ako na like mag-video. Solo lang talaga ako. Hindi ako nag-book. Tumuloy lang ako hindi ako muna pumunta sa kapatid ko. Tumuloy muna ako sa sa isang hotel, pero hindi yung gaanong mahal na hotel. Nag-Sogo Hotel ako, guys. Ayan, kasi sayang naman, 'di ba? Matutulog ka lang naman doon at saka palipas ng isang gabi dahil kinabukasan hapon is susunduin ko na siya. Pwede na ako alis ng alas 12 and then pagkatapos ng alas 12 punta ka na doon sa mga stay ka doon sa mga fast food. Pwede ka naman magpapatay ng oras na din punta ka na ng airport. Ayan, dumating siya November 30. Nakikita ko siya ang tangkad niya. Sabi ko, yun na yun si Daddy. Pero iba yung mukha niya sa mukha niya ngayon. Tapos, nabigla na lang siya. Dahil gumaganon-ganon siya, bigla ko na lang siyang hinawakan sa kamay. Sabi ko, hey, it's me. Pero nakikita niya ako na napapalapit. So, binibidyohan ko siya. Tapos nabigla na lang siya dahil hinawakan ko ang kamay niya. Yun ang pinaka-ano daw niya sa moment namin na hindi ko siya kinahiya. Tapos, tanggap ko daw siya. Siyempre, na ano naman ako na, of course, love mo ang tao. Talagang tatanggapin mo, di ba? And then, yun na yun. Tumuloy na kami sa hotel, nag-stay kami sa hotel sa Sheraton, Manila. Tapat lang ng airport. Pero, my God, ang mahal ng doon, 12,000 per night. Tapos, bawat request mo ng water, bawat request mo ng, plastic, may 150 charge, 100, 225 charge. Hingi ka lang ng tubig, 150. Kaluka, di ba? Bumili ka. Yun ang first namin dinner was a burger from Burger King. Kasi dumating na siya late na ng gabi and then sabi niya, saan tayo kakain? Gusto niya kumain doon sa sa hotel. I said, no, hindi. Sabi ko, mag-order na lang tayo sa Grab. Ayun ang first night namin. Tapos kinabukasan, meron kami ng buffet sa hotel. Lahat ng mga international cuisine nandun lahat. So, if you want Japanese, Mediterranean, Arab, or Philippine, meron dun lahat. French, European, and American, meron. Ako guys, grabe. Kasi, yung isang, breakfast doon, 1,630. Grabe. Kaya, naloka ako. Binayaran niya kaagad. Sabi ko, no. Simula noon, ako na nagbili ng mga pagkain from lunch, dinner, nag-grab na lang kami. So on and so forth, yung gastos lang ni Daddy talaga papunta ng Pilipinas is pamasahin niya balikan, hotel accommodation niya sa Manila for 1 week, and then siya rin nagbayad ng amin 18 days na 22 days na hindi 16 2 weeks 16 days sa hotel sa Sorsogon. Yun ang ginastos niya. Lalahanin nyo yung mga food, yung mga lagi kami nagdi-dinner sa Jollibee o kaya sa SM nga pala with family ni yun na yun. Alam niyo, nakikita niyo naman sa mga nagsubaybay sa akin. Pera namin yon sa savings. Lahat ng mga kumbaga nabawasan yung pera na binigay niya sa akin. So sabi ko, ako na bahala sa sa gastusin pagdating sa mga sa pagkain. Basta ang 1 day ko noon is may 3,000 per day kaming dapat i-spend. Yun na yun. Tapos nagpakasal kami David, di ba kami nagpa-engagement party kami and then kasabay ng aming first anniversary. Yun na yun. Doon pala sa sa December 5 na pagpunta ko doon sa US Embassy, kasama ko siya. Uber kami, tapos dala-dala
ko ang mga requirements ko. Naka long sleeve ako, naka black, then naka corporate or naka business attire ako. Siya naman, init na siya. Tapos nagpumila pa ako. Basta sabi ko sa kanya, don't talk to strangers if anyone approach you and ask you something or give a service, don't ever talk. Alam naman niya, okay. So lang talaga siya, hawak-hawak na niya yung aking mga other requirement sa bag. Nilagay ko yung cellphone ko, yung aking watch, kasi bawal sa pasok na. Sabi ko, naku, sana ano kayo mangyayari sa akin. Pero okay lang, nandito na siya para sa plan C. Nandun na. Naku guys, ano naman ulit, yung nag-interview sa akin is lalaki. Which is ayaw ko talaga, lalaki. Una, fingerprint. Nag-fingerprint po na ako doon. Perfect. Sunod, yun, pinapunta na ako sa console. Lalaki. Kuha ng requirement. Sabi ko, hey, good morning. Hey, good morning, how are you? Sabi ko, I'm doing great. I'm doing fine. I'm doing good. Basta yun na yun. Yung mga pwede mong isagot. Sabi nung console, well, what is the purpose of your travel? Nalukang bakla. Sabi ko, I will visit my friend. Okay. Tinanong pa niya ako kung ano. Ang dami niyang tanong sa akin. Tapos naalala ko lang talaga yung tanong niya sa akin is, since na wala kang trabaho, kasi nag-resign diba ako, tapos nag-self-employed na lang ako. I think, bigla na lang ako niya, kinuha yung passport, binalik niya sa akin yung passport ko, tapos binigyan ulit niya, kaagad niya ako ng kulay pink na papel. Naku, pag may kulay pink ka, or kulay green, pending, or refused, denied. Ay, wala nang nagawa ang bakla. Tapos yung nasa likod ko, nahiya na lang ako. Tinago ko muna yung passport ko, nilagay ko sa gitna. Tapos lumabas ako na hindi ako umiyak. Lumabas ako na nakataas na pa rin, naglalakad. Tapos pumunta ako dun sa kabila, sa kalsada na, nandun na si daddy. Pawis na siya. Ang init kasi dun sa labas. Just imagine nag-antay siya ng 3 hours, 2 to 3 hours, or 2 hours yata dun sa may kalye. Pawis na siya. Tapos yun yung naawa ako sa kanya. Tapos yun na yun, sabi niya sa akin, hey, what's up? Hinawakan ko na rin kamay niya. Sabi ko, I'm so sorry, na-disappoint ko ikaw. Sabi niya, hey, don't worry. Grabe talaga sila guys, magbigay ng motivation, yung itataas ka kahit na kahit na sa oras na yung kabiguan. Talagang itataas ka nila. Sabi niya, it's okay, don't worry. One day, our time will come. Sabi, see, I'm here for you, and I'm here. It's not about if ayaw ng Amerika sa iyo. Sabi niya, welcome naman ako dito sa Pilipinas. Dito na lang tayo. Bigla na lang ako na tauhan noon, pero ang sakit sa pakiramdam noon. Parang paiyak na ako doon Tapos tiningnan ko na lang siya, and then sabi niya, parang na lang ako, na bigyan ako ng pag-asa. Sabi niya, why don't we drop to what you call that, a restaurant to eat? Sabi niya, pumunta kami doon sa may ano kaya yung restaurant namin, nakalimutan ko. Mismo sa malapit sa hotel. Doon ako umiyak sa kanya. Tapos sabi ko, I'm so sorry. Sabi niya, don't worry. Kaya yun yung pangalawang failure ko na pag-attempt papunta dito sa Amerika. Kaya since noon, sabay papunta na kami sa biyahe ka agad kami ng gabi papuntang Bicol. Kaloka kasi pinag-antay ko pa talaga siya doon sa terminal lang sa Cubao. Grabe ang init, naawa ko talaga sa kanya. Kaya sabi ko parang hindi siya mabubuhay dito sa Pilipinas, hindi siya mabubuhay kasi ang init. Pero mabubuhay siya sa may aircon. Tapos pag hindi mainit, makakalabas siya. Pero kung mag-stay siya lang 1 hour, 2 hours, hindi.
And then, nag-bus na lang kami papuntang Bicol kasi sabi niya gusto doon niya ng bus. Kung nag-aeroplano sana kami, okay lang sana. Gusto niya ng na mag-bus na lang. But anyways, yun na muna ang aking share sa inyo. Oh my God, I think this is the longest video na share ko sa inyo. Ayan. Once again, ayan, part 5 na to ng ating, part 5 na ba? I-check ko. Hindi nakalimutan ko. Ito na muna ang aking share sa inyo. And then next ko naman i-share yung punta naman kami ng Bicol. O diba? Thank you so much for watching. Ayan, once again, this is Hercules ng America. Bye-bye!